So mga sangkay, atin pong alamin ngayon yung sitwasyon ng mga kababayan po natin doon sa Catanduanes kasi doon po tumama ng husto mga sangkay. Though hagip pa rin po ang kabuuhan ng Bicol papuntang Samar, pero yung Catanduanes kasi doon daw po ang may pinakamalakas. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay dito sa YouTube. Right? Sa mga hindi po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Okay? Tayo po ay 1.35 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Eto na nga mga sangkay, alamin po natin itong sitwasyon ng mga kababayan po natin. Kasi ayon po sa report, naglandfall na itong super typhoon Pepito. Yan, naglandfall ang super typhoon Pepito sa eastern coast ng Catanduanes. Alas 11 pa lang ng gabi, naglandfall na mga sangkay. So, ibig sabihin, matindi na po itong nagaganap ngayon doon. Makikita niyo mga sangkay, napakalaki nga talaga ng bagyo na to. Ayan o. Malaki siya, no? So, tingnan po natin ang naging sitwasyon ng Catanduanes ngayon. So, bago po ang pagsapit ng gabi, doon sa Catanduanes, ay eto na po yung makikita natin mga sangkay, yung matinding hagupit sa kanilang lugar. Wala pa pong gabi ito eh. Yan. Hindi pa po naggagabi yan mga sangkay. Yan na po ang sitwasyon nila doon. Ito na, nung pinagkagabihan ng mga sangkay, tuloy-tuloy, malakas po yung ulan. Grabe, no? Ngayon, ito mga sangkay, ang kinagandahan lang din naman doon, kasi maaga pong nakalikas. Kasi grabe yung grabe yung paalala ng marami. 'Di ba? Grabe po yung reminder sa lahat na magkaroon na nga ng forced evacuation or mandatory na mga sangkay. Kaya dito maagang lumikas ang ilang residente sa Camarines Sur na nangangamba sa posibleng epekto ng super typhoon. Yung iba ngayon mga sangkay nasa simbahan, yung iba naman nasa mall. So talagang bayanihan no, tulong-tulong na kasi marami talaga ang maglaman sana, no? Marami po talagang papanaw mga sangkay kung hindi po mapupunta ito mga kababayan natin sa mataas na gusali. Ayan, mga sangkay, makikita po natin yung sitwasyon dito. Napakaraming pamilya daw po doon sa Sorsogon. Ito, simbahan po ata ito. Tama nga tayo mga sangkay. Dito po sila nagpuntahan. Siguro naman, ito po ay mataas na bahagi ng lugar. Kasi kailangan nasa mataas na lugar sila kasi delikado mga sangkay. Baka matulad po doon sa Tacloban. Nasa evacuation. Kaya nga lang yung evacuation center nila nasa mababang part. So, inabot pa rin po. Ito po yung sitwasyon mga sangkay. Doon po sa Sorsogon. Catanduanes. Sa Catanduanes po ito mga sangkay, alas 8 ng gabi. Ganyan na po kalakas yung ulan. Alas 8 pa lang mga sangkay, ganyan na po ka-hindi ang ulan doon. Grabe. Sobrang lakas naman nito.
So, sana okay lamang po yung mga kababayan natin doon, no? Ito naman, sitwasyon ng Bagamanok, Catanduanes, alas 10 ng gabi. O yan, mga sangkay, makikita nyo, marami na po ang nagbagsakang mga kung ano-anong bagay, kahoy, at kung ano-ano pa. Tumaas na rin po yung tubig, no? Ito naman mga sangkay, sa Catanduanes din po ito, alas 9 naman ng gabi. So ito naman, alas 11 na po ng gabi. Noong Sabado, ganito na po ang sitwasyon. So wala na gaanong mga tao dito mga sangkay dahil nga po nagsilikasan na. Kung mayroon naman, iba, siguro yung mga nasa mataas na gusali na po yung mga yan. Grabe yung hangin. So, mahirap dyan kasi mga sangkay kung may hangin na nga tapos tuloy-tuloy pa yung pagbuhos ng malakas na ulan. Okay. Ito naman, sa Catanduanes din po ito, mga sangkay. Narinig nyo, mga sangkay? Nananaghoy yung hangin. May tunog siya. Okay, so napakalakas ng hangin mga sangkay. Ito, sa Catanduanes din po. Sa Virac. Grabe, tingnan nyo yung lakas ng hangin mga sangkay. Grabe. Dinig nyo, nananaghoy mga sangkay. Pakinggan nyo mabuti. May tunog yung hangin nila. Nakakaiba. Grabe. Ito, nawalan na daw po ng supply ng kuryente. So, hindi na po nakapagtataka yan dahil malakas po yung hangin. Okay. Ito, sa Catanduanes naman, mga sangkay, doon pa rin po sa kanilang lugar, sa Panganiban naman ito. Ng hangin no? Grabe. Pakinggan nyo yung hangin, mga sangkay, may tunog. Nananaghoy yung hangin. Grabe. Grabe. Grabe yung tunog.
Grabe yung hangin, napakalakas. Ito naman, doon pa rin mga sangkay sa... Saan ba to? Sa Camarines Sur. Yan din po yung sitwasyon doon, mga sangkay. May napakalakas na hangin. Grabe, oh. Grabe yung hangin. So, ito, Catanduanes pa rin, mga sangkay, no? Ayan, grabe yung hangin at ulan. So yan po yung sitwasyon ngayon, mga sangkay, doon po sa Catanduanes and some part of Bicol. Sila po talaga ngayon ang nakakaranas ng matitinding hagupit. No, at kasunod po, hindi ko alam kung today or mamayang gabi, mga sangkay, dito naman po sa Metro Manila. Pero hindi ko alam kung ganito din po kalakas kasi sa kanila, sila po talaga yung may nasa red warning itong mga lugar sa Bicol. So yan po ang nararanasan nila ngayon. Buti na lang, mga sangkay, nakalikas na po yung marami sa kanila. And I hope na wala na pong naiwan doon para po hindi magkaroon po ng naman po sana, no? Hindi po magkaroon ng bilang ng mga pumapanaw. Alright? So ano po ang inyong opinion sa inyong napanood ngayon, mga sangkay, sa ating nakita ngayon na sitwasyon doon sa Catanduanes at sa Bicol? Mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung ating content ngayon. Kagaya na lamang po nitong pinakabago, mga sangkay. Biglang naging kulay dugo ang langit. Magaganda po itong impormasyon na inilalatag natin dito. More on biblical. Okay? So hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.